إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وشفيعه وخليله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang, na siyang inihingan natin ng tulong, inihingan natin ng kalinga, inihingan natin ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan. At tayo nagpapakupkup laban sa kasamaan ng ating sarili at sa kasamaan ng ating mga gawain. Tunay na kung sino mang patnubayan ng Allah ay walang makapagpapaligaw sa Kanya, at kung sino mang hayaan ng Allah na siya'y maligaw ay walang makapaggagabay. At ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat na pag-ukulan ng pagsamba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. At ako rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay kanyang alipin at sugo. Sumakanya nawa ang kapayapaan, 10 ng kanyang mga pamilya, kasamahan, at sa lahat-lahat ng sumunod sa kanila hanggang sa araw ng pagkabuhay muli. Mga kinalugdan ng Allah, ating katakutan ang Allah ng tunay na takot bilang pagsunod sa kung anumang kanyang nais. Ito ay ang kanyang sinabi: o kayong mga sumasampalataya, matakot kayo sa Allah ng tunay na takot, at huwag niyong mahahayaan na kayo ay pumanaw maliban na lamang na kayo ay mga Muslim. Mga alipin ng Allah, tunay na pinakamatinding kamalian ang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, o ang tinatawag nating shirk, sapagkat nilalagay nito ang lagayan sa hindi na babagay sa Kanya o hindi na aangkop sa Kanya. At sa pamamagitan ng paggawa ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ho ay pagpapahamak, pagsisira sa karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na siyang pagsamba lamang sa Kanya at wala ng iba pa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala: inna syirka la dhulmun azim. Katotohanan ng pagtatambal ay isang malaking kamalian at kalapastanganan sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Atin mong nabanggit noong nakarang Jumaah na ang pagtatambal ay nahati sa dalawa: ang malaki at maliit na pagtatambal. Atin pong pagtuunan ng pansin sa ngayon ay ang maliit na pagtatambal, na siyang kinatatakutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at mas lalong higit kinatatakutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magawa ng mga sahaba. Ito hong maliit na pagtatambal
kapag nagawa ng isang tao, ay hindi naman siya makakalabas sa relihiyong Islam. Ngunit pinagbawalan mo tayo ng ating relihiyon na gawin ang mga bagay-bagay na ito. At ito ang tanging daan upang malagay, masadlak ang isang taong gumagawa sa malaking pagtatambal. Ngunit walang duda, pagdating ng araw ng paghukom, sa araw ng pagkabuhay muli, ay paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala itong mga taong gumagawa. Kung hindi sila kapagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala at sila ay naabutan ng kamatayan habang ginagawa ang mga maliliit na pagtatambal. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay natatakot na baka gawin ng mga sahaba itong mga maliliit na pagtatambal na ito. Nabatin natin ang mga sahaba, di hamak na mataas ang kanilang kaalaman. Marami ang kanilang natutunan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mataas ang kanilang pananampalataya. Ngunit natatakot pa rin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na malagay sila o magawa nila ang syirkul asghar. Paano nang lang kaya tayo? Paano nang lang kaya tayo? Hindi tayo sigtatag ng mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga alipin ng Allah, kaya't marapat na mabatid natin, malaman natin ang mga uri ng syirkul asghar upang sa ganon ay maiwasan natin ito. At mabatid natin sa ating mga sarili na tunay nga tayong sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mula sa mga bahagi, mga alipin ng Allah, ng maliit na pagtatambal, ito ay ang panunumpa maliban sa Allah. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Man halafa bighayri Allahi faqad kafara aw ashraka." Kung sino man ang sumumpa maliban sa Allah ay nakagawa ng pagsuway at siya ay nagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Meron din hong panunumpa maliban sa Allah o kaya mamamanata o mangangako maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng panunumpa sa mga pinagkatiwalaan o panunumpa sa mga may buhay, sa mga may katungkulan, panunumpa din sa mga propeta. Ito ho ay iilan lamang sa mga panunumpa na siyang obligado nating iwasan. Dahil bilang mga Muslim, dapat manumpa lang tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala o di kaya sa kanyang mga katangian o pangalan. Tulad ng ating pagbanggit na wallahi, sumpangan sa Allah, billahi, tallahi, na pare-parehas lamang ang kahulugan. Ngunit maliban doon, ang panunumpa ay nakagawa ng pagtatambal ang mga tao. Tulad ng sa ngalan ng masjid, ngayong araw ng Jum'ah, sa ngalan ng Jum'ah, o ano pa man, maging sa pangalan ng propeta, sa pangalan ng mga anghel, ito ho ay kamalian na dapat nating iwasan. Mula pa ho sa mga syirkul asghar ay ang paglagay ng mga pulseras o di kaya bilang anting-anting, ang paglagay ng sinulid sa anumang parte ng katawan na binubuhol-buhol.
Ito ho ay isang uri ng maliit na pagtatambal na ang layunin ay upang hindi matamaan ng sakit o yung iba hindi tinatablan. Sa ganitong kalagayan, mga alipin ng Allah, ang gawain ito ay maaaring magiging malaking pagtatambal kapag ang intensyon o ang paniniwala ng mga gumagawa nito ay mayroon na talagang pakinabang ang anting-anting at doon na sila dumidepende. Nawawala na ang pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang tinutukoy natin na maliit na pagtatambal, gumagawa ng mga bagay na ito, ngunit naniniwala pa rin sa Allah. Yun nga lang, ang paniniwala at pagtitiwala nila sa Allah subhanahu wa ta'ala ay nakulangan. Maaaring kalahati na lang. Dapat ang pagtitiwala natin sa Allah ay buo-buo. Hindi na tayo dadaan pa sa mga anting-anting o sa mga pulseras na ginagamit ng iba nating mga kamusliman. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun." Tunay na ang pulseras na anting-anting at buhol ay pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi pa niya, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah." Kung sino man ang naglagay ng pulseras bilang anting-anting, ay hindi kumpleto ang kanyang pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mula naman kay Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, sa kanyang kapanahunan, may nakita siyang isang lalaki na may suot ng pulseras na anting-anting sa kanyang kamay, at siya'y tumayo. Tumayo si Hudzaifah bin Yaman at pinutol niya ang anting-anting na ito. At binasa ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum musyrikun." At hindi mananampalataya ang karamihan sa kanila, kundi sila ay kabilang sa mga mapagtambal. Mula pa sa mga syirkul asghar, mga alipin ng Allah, ito ay batid ng bawat isa sa atin ang pagpapakitang gilas o ang pagpapakitang tao. Ito yung tinatawag na riya, na sobrang ang pangamba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa gawaing riya. Sabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaykum asyirkul asghar." Tunay na ang pinakakatakutan ko sa inyo ang tinatawag na syirkul asghar. Sabi ng mga sahabat, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Usugo ng Allah, ano bang syirkul asghar na yan? Qala ar-riya. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang riya o ang pagpapakitang gilas, pagpapakitang tao. Sabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa mga taong sa araw ng paghukom, mayroong grupo sa mga tao ang pupunta sana sa Allah. At magsasalita, mayroon silang maririnig na boses na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala, at sasabihin sa mga taong ito, sa araw ng paghukom, pumunta kayo doon sa mga taong pinagpapakitaan nyo, sa mga taong pinagpapakitaan nyo ng gilas, na gumagawa kayo ng pagsamba alang-alang sa kanila, hindi alang-alang sa akin.
Fanzuru hal tajidu indahum jazaan. Tingnan niyo kung meron ba kayong makakamtan na gantimpala mula sa inyong o mula sa mula sa mga tao na ang hangarin ninyo kung bakit kayo sumasamba sa akin. Tulad na lang po sa pagsasala. Kapag ang isang tao ay nagsasala, naalang-alang kay Kuwan, o ang kanyang layunin ay upang makita ng tao, upang siya ay maturingan na mabuting tao, o upang siya ay pagkatiwalaan. Ito ay iilan lamang sa mga kadahilanan o halimbawa sa mga taong nagpapakitang gilas. O ano pa mang uri ng pagsamba, pagbibigay ng kawang-gawa, pag-ahaj, pag-aayuno, ultimo yung jihad o makibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ginagawa ito ng mga tao upang sila ay puriin, upang magpakitang gilas sa mga tao na singtulad nila, itong mga tao ito ay nakagawa ng maliit na pagtatambal. At wala silang makakamtan na gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus sila ay tatakwil ng Allah at papupuntahin doon sa mga pinagpakitaan nila ng gilas. At tatanungin kung meron ba silang gantimpala. Tatiyakan wala. Walang gantimpala. Wala tayong matatamo. O dito sa mundo, maaaring nakamtan natin ang gantimpala. Nakuha natin ang tiwala. Napaamo natin ang tao. Napagsabi natin o nasabihan tayo na tayo ay mabuting tao. Mula pa sa Syirkul Asghar, mga alipin ng Allah, ay ang paniniwala sa mga pangitain o yung mga masasamang pangitain. Mabuti man o masama na pangitain, ito ho ay maliit na pagtatambal na dapat iwasan nating mga Muslim. Minsan tumutukoy ito sa mga lugar. Tumutukoy din ito sa mga tao. Kung may makita silang tao, ganito, ganyan. O di kaya sa mga pagkakataon na siyang itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit binabaling doon sa mga pangitain. Ito ho ay maliit na pagtatambal. Sabi nga ni Ibn Hajar rahimahullah, ang pinagmulan ng masamang pangitain ay ang sinaunang tao. Kapag mayroon silang bagay o mayroon silang pagdidesisyonan o mayroon silang lakad, ay magpapalipad sila ng ibon. Kung ang ibon na ito ay lilipad sa bandang kanan, ay tuloy ang kanilang lakad o ang kanilang desisyon ay tuloy o gagawin nila. Ngunit kung ang ibon na ito ay lilipad bandang kaliwa, hindi sila tutuloy o hindi nila gagawin. Ang desisyon nila ay hindi nila gagawin. Ang preparasyon nila o kaya ang gawain nila, ihinto nila. Na siyang ipinagbabawal ako sa ating mga Muslim ang mga ganitong paniniwala. Mula kay Mu'adh o mula kay Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, kanyang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tayyaratu syirkun. Ang masamang pangitain ay pagtatambal. Mula pa sa Syirkul Asghar, mga alipin ng Allah, ay ang pagsasabi ng mga tao na walang iba kundi ang Allah at sayo o ikaw. O inihiling ko sa Allah at sayo. Ang mga ganitong pagbanggit. O ano pa mga kataga na pinagsasabay ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala
sa mga tao. Yung pagbanggit natin, yung katagang at ikaw, at sayo. Bagkus ang marapat na sabihin natin ay ang pagkatapos. Ito ang marapat na magandang kataga o nababagay na kataga. Kunwari tayo ay nagpapasalamat. Ako ay nagpapasalamat sa Allah, pagkatapos ako ay nagpapasalamat sa iyo. Hindi ako ay nagpapasalamat sa Allah at sa iyo. Ito ay maliit na pagtatambal na hindi natin namamalayan na nagagawa pala natin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." At huwag kayong mag-akibat sa Allah ng mga kapantay o mga kariban, samantalang inyong nalalaman na siya ay walang katulad. Sabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, at sasabihin ng lalaki sa kanyang kasama, kundi dahil sa Allah at kay Kuwan. O sasabihin naman ng lalaki, kundi dahil sa kanyang kasama, o kundi sa kapahintulutan, o sa kapahintulutan ng Allah at sa iyo. Dahil dito sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, huwag ninyong sabihin sa kapahintulutan ng Allah at sa kapahintulutan ni Muhammad. Ngunit sabihin ninyo na pahintulot ng Allah na siyang nag-iisa lamang. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mga kinalugdan ng Allah, marapat na bilang isang Muslim, obligado po sa atin na bantayan ang ating mga gawain, ang ating mga sinasabi. Baka taliwas na yan sa utos ng Islam. Dapat bago natin sabihin, iniisip muna natin kung ano ang kahihinatnan, kung ano ang kasalanan ba ito o hindi. Obligado po sa atin na bantayan ang tauhid o kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala na pagsamba. Dapat huwag nating ibaling ang ating pagtitiwala, ang ating pagsamba sa iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Upang sa ganon ay magampanan natin ang ating tungkulin na siyang dapat na pagsamba lamang sa nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allahu malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lam wa na'udzu bika Allahumma mimma la na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.